Sige po. Palakpakan po natin yung dalawa nating kalalakihan. Ayan po kami. 8. 8 nga ba tayo lahat? 8. Tapos kasama namin sila Pastor Randel. 4 sila. Tayo po nga po tumayo. Marami po atang wala, no? Hindi naman na Mother's Day, no? Ano kaya nangyari? Mukhang ngayon uli nag-celebrate. Batiin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, Happy Father's Day. Ayan, malapit na ang Father's Day. Okay. In line with that ay mamaya po, lahat nga po ng mga mother, pakitaas ng kamay, may pamimigay po kami sa inyo mamaya. Ayan. Okay? And then, gusto po nating pasalamatan ng Panginoon kasi kasama na natin ngayon si Tatay Pert. Ayan. Amen. Pinagaling ni Lord. Salamat sa Panginoon sa pagpapagaling. Purihin po ang Panginoon. Nung dumaan po kami sa bahay nila, sabi nila, gusto na raw po talaga nilang mag-church. Gusto na po ni Tatay Pert mag-church. Tayo po ay magbabasa ng isang talata. Isang talata lang pero with different version. Yan po ang ating pinaka-main verse. Of course, may mga verses pa. Pero mamaya po, susundan pa natin yan. Uulitin natin sa pagbasa. Sa series po natin ng Mi Pamilya, let's read Romans 8:28. Pakibasa ng sabay-sabay. Ready? Go. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His. Isa pa nga po sa English, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His. Meron ba tayong Tagalog niyan? Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Let us pray. Lord, ito po ang verse na kiniklaim, inaangkin po namin para sa aming mga pamilya. Gano'n man kahirap, kasakit, kagulo, kalungkot, ang pinagdadaanan o ang sitwasyon ng family namin, alam namin, Lord, na pinaglalakip-lakip nyo. Pareho ang pangit at mabuti upang ito'y gamitin sa ikagaganda at ikabubuti ng bawat isang sumasampalataya at nagmamahal sa inyo. Hindi man namin maarok kung paano ho mangyayari ang kaayusan, pero Lord, nagtitiwala kami na mahusay, matalino, magaling, mabuti kayo para tuparin at gawin po ang pangako nyo na ito sa aming mga pamilya. We pray for our family. Sa mga hindi namin kasama ngayon, we pray for them that you would continue to bless them, guide them, lead them. And we also pray that you would bless us as we hear your word. Make us, Lord, hearers and doers of the word of God. Hindi lang po tagapakinig, kundi tagagawa ng salita ng Diyos. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Kawayan mo muna yung katabi mo bago ka umupo at batiin mo siya ng isang pinagpalang umaga. Okay? Kaway, kamay, and upo na po tayo. As promised po, ngayong umaga na to, tutuloy natin yung series natin about Mi Pamilya or family. Alam niyo po, ang pamilya po na usapin ay very sensitive na usapin dahil ito po ay hindi lang po malapit sa ating mga puso, ang pamilya din po ay nagiging dahilan para malayo ito sa ating mga puso. Ano po ba ibig kong sabihin? We're going to talk about ngayong umaga na to. Are you ready? Open your Bible, bring your cellphone, your notebook, and your ballpen. We're going to talk about dysfunctional family. Okay, may tanong po muna ako sa inyo ha. Gaano kagulo ang iyong angkan at pamilya? Okay. Isipin niyo lang po yan. Gaano kagulo kahirap pakisamahan ang iyong angkan o pamilya? Napansin niyo po, hindi lang pamilya, pati angkan, lahi, no? Now, siguro yung iba sa inyo sasabihin nyo, Pastor, wala naman po ako kami sa level na ganyan. Yung dysfunctional. Okay, we'll see. Tingnan po natin. Ang main verse po talaga natin is Genesis 37 to 50. Genesis 37 to 50. Now, what is a family? Ano daw po ang pamilya? How would you describe your family? Okay? Pwede mong i-share yan sa katabi mo, or pwede rin sa isip mo. How would you describe your family? Si Pastor David Tykes, ganitong sabi niya. Sabi ni Pastor David Tykes, maraming pamilya, ang dream nila sa family nila, maging fairy tale family. Di ba? May prince, may prinsesa,
nasa castle, di ba? Maraming blessing, maraming ano. Pero sabi niya, actually, the fairy tale family would always end up being Nightmare on the Elm Street. Yan po kasi ay isang movie, no? Kung saan merong pumapatay, no? May mga katatakutan, terror. Imbis na maging fairy tale, nagiging horror. Si Mort Krim, sabi niya, fairy tales are wonderful because there's a prince and a princess living happily ever after. Yan po yung tinuro sa atin, na papanood, nababasa natin. Pero sabi niya, life is much more family, but life and much more family is not a fairy tale. Yan yung realistic. Sabi niya, in the real world, the prince or the father may fail and mess up with an affair. Pwede po magkaroon ng isa pa hong kapartner na makakasira sa pamilya. The princess o yung mother may walk out on the family to find herself, nadidepress. While the royal offspring or the children ay mahuhulog po sa tukso, bisyo, kagaya ng droga, and some destructive stuff. So hindi po pala fairy tale ang inaasahan sa pamilya. Thank you. Sa pagpapatuloy, sabi po niya, once we accept the fact that bad things do happens to good people, then we can get on with the business of living life to its fullest. Giving, loving, creating, sharing, and walking every door of opportunity offered by its unpredictable, exciting experience called life. May isang Christian pastor at author ang nagsulat ng isang libro. Ang pamagat po ay The Tale of Two Cities. Ang pangalan po ng pastor na to ay si Charles Dickens. Sa opening statement ng libro na yon, ang kwento ng dalawang syudad, ito po yung pinaka-best description siguro ng pamilya natin. Kasi ang unang nakalagay doon na salita is ganito. It was the best of times and it was the worst of times. Ang family po natin, may time na best, maayos, maganda. Amen po ba doon? Pero sad to say, meron din po worst of times. Na ang tanong, pwede po ba, pastor, best of times lang? Hindi, magkasama talaga yan. There's a season or a time na best, okay po ang pamilya. Minsan, iniisip mo, sana hindi na matapos ito, tawa kayo ng tawa. Pero maya-maya lang, nagkagulo na. So sabi ni Charles Dickens, on one hand, our family can be the greatest source of happiness in our lives. Totoo naman talaga yun, di ba? But at the same time, family can be the greatest source of pain and anguish in our lives. Di ba? Kaya siguro po, no, kung tatanungin po kayo, lalo na po dito sa dumadaan po sa matinding hamon sa pamilya o may kaguluhan sa pamilya, tatanungin ho kayo ng isang psychologist, no, ano ang pinakamagandang alaala na maalala mo kasama ang iyong pamilya? Siguro po ang sagot nyo, wala na po akong matandaan, Your Honor. Your Honor, check ko lang, wala po akong maalala. No. Alam niyo po ba yung ano na yun, statement na yun? No? Okay. Pag-aralan, panoorin niyo po yung video na yun, yung news na yan. Why? Pumasok yung Pogo. Ang Pogo hindi po gaming. Ang Pogo po ay isang human trafficking na pinayagan po ng ilang government officials na namamayagpag na. And marami po, segue lang ko ng konti, marami po ang nagsasabing itong si Mayor Alice, according to the news, ay isang Chinese spy, nag-renom at nakakalat sila sa buong Pilipinas, sa Hong Kong, sa Malaysia, para manmanan, ang sabi po ni Bishop Eli, sa isang bansa, pinasok po ng Chinese spy na mga graduate ng military and they start to take over that country. Paano ho nangyari na si Alice, Mayor Alice, 17 years old lang po nirehistro yung kanyang birth certificate. 2022, nag-file ng, nagparehistro as botante, 2023, kumandidato bilang mayor ng Bamban. At nanalo. At hindi lang po siya basta nanalo. Siya po ang may-ari ng niraid ng ikta-iktaryang Pogo na kung saan hundreds of Filipinos and
Chinese, Vietnamese ang nagtatrabaho doon para magpakal. Alam niyo po yung mga text nyo na automatic meron pong nagsesegregate ng spam? Paano nila nalaman yung pangalan nyo? Hello Albert, nanalo ka. Paano nila nalaman? They come to think a bit, mga kapatid. They have the access sa mga SIM card registration. At alam nyo sino nagpapatakbo ng mga pogo na to? Mga wanted sa China, sa Taiwan, sa Malaysia. Paano sila nakapasok sa bansa natin? Paano nila napasok yung immigration? Yung airport lang eh. Anyway, balik tayo sa dysfunctional family. Ang meaning ng dysfunction is the disordered or impaired functioning of a bodily system or organ. Yan daw pong ibig sabihin ng dysfunction. Ibig sabihin ng dysfunction, hindi gumagana. In layman's term, pag ang katawan mo daw po, may isang bahagi na hindi na kumikilos o gumagana, na dapat gumana, ang tawag ho doon, dysfunction. Sinabing dysfunctional family, it describes intimate human relationship that don't work the way they are supposed to work. Di nagkakasundo, di nag-uusap. Meron po ba kayong kasamahan sa bahay or kamag-anak, relative, sa tindi ng ginawa nila sa inyo, ayaw nyo na silang kausapin at hindi nyo na sila tinuturing na kasama sa pamilya? Ang dysfunctional family is one in which there has been a major breakdown in basic relationship within the family so that the family itself no longer function properly. Hindi na nag-uusap yung mag-asawa, hindi na nagtatabi. Madikit lang po. Magkasama naman sa bahay. Bakit? For the sake po of delikadesa. Pero pagdating sa pag-uusap, communication, kahit po yung mag-ina o mag-ama, meron na pong gap sa relationship. That's what I mean when I say dysfunctional family. May isang mahal sa buhay na nagkokos po ng sama ng loob sa mga magulang. Hindi niya iniisip ang mga aksyon na ginagawa niya, nagiging dahilan para maghirap at mahirapan po ang loob ng isang pamilya. Ibig sabihin po, may isang bahagi sa pamilya nila that doesn't work any longer. Ang tawag po dyan, dysfunctional family. Now, how bad is the situation of our family? Kayo lang po makakasagot niyan. Sige nga po, lagyan nyo nga po ng level 10 mataas, 1 mababa. Pag sinabing dysfunctional, mamaya babanggitin natin, ano po yung mga classification at sintomas para masabi natin, may dysfunctional family tayo. Kasi pwede natin sabihin, hindi pa naman kami, pastor, ganyang kagulo eh. Pero hindi kailangan maging magulo, meron pong gulo na hindi pinapakita at pinararamdam, ini-express, pero actually, nasa loob yung kulo. Ang Prime Minister po, London po yata to o England, ang nagsabi po ng ganito. Ito po isang quotation na pangyera pero dinagdagan ng isang miyembro ng pamilya. Sabi niya, sabi ni Winston Churchill, basahin nga po natin ng sabay-sabay, we shall fight on the beaches, sa mga dalampasigan, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the street. Ang kausap niya dito, mga sundalo na ang kalaban German. Sabi niya, we shall fight in the street and we shall fight in the hills and we shall never surrender. Wow, ganda no? Alam niyo po, sabi ng isang membro ng pamilya, ganyan na ganyan yung pamilya namin pag nagbabakasyon at nagre-reunion. We always fight on the beach. We always fight on the landing grounds. Hindi pa nga na bumababa. We always fight in the street and even on the hills. And they never surrender. Sounds like our family vacation and our family reunion. Sino po nakaka-relate dito? Ano po ang 7 senyales o sintomas ng isang dysfunctional family? 7 lang muna, marami pa po. Number 1, estrangement. Ibig sabihin po nun, family members avoid each family members. Parang di sila nag-i-exist. Pag nakikita sa reunion, ang prayer niya, sana wala siya doon. Kaya pupunta siya sa hapon. Bakit? Pumunta yung kanyang pinsan o kamag-anak ng umaga. O di kaya yung anak o yung kaya mag-asawa. Estrangement, nasa loob ng bahay, parang stranger ang bawat isa.
Binabaliwala ang presensya. Pangalawa na simptomas ng dysfunctional family ay galit. Ang galit po na ito ay pwede pong ihayag, sabihin, yung iba naman po ay iniipon lang. So mukhang hindi galit pero actually galit na galit. Masama ang loob. Pag nakahiga siya, lagi niyang iniisip yung kanyang anak o kanyang asawa o kanyang kapatid. Galit na galit siya. Mamaya babanggitin natin yung issue ni Jacob sa ni Esau. Magkasama sila sa isang pamilya. Andun si Rebecca, andun si Jacob, andun si Isaac. Pero actually, hindi na sila magkatabi. Magkagalit na sila. So ang tawag ho dyan ay estrangement saka anger. Na kapag nakakanti mo lang ng konti, nabiro mo lang ng konti, may mabanggit ka lang ng konti, bigla hong magkakaroon ng outburst of anger. So suddenly, ang isang reunion o vacation na pagsasama-sama ng pamilya, nauuwi sa kaguluhan. Number 3, lack of trust. Walang tiwala. Hindi maiwanan yung gamit. Naku, lalo na yung pera, ang dali kagad. Pagbintangan, ikaw kumuha dito, no? Wag mong iiwanan yung susi, baka gamitin niya yan. So ang tawag ho doon, lack of trust. It is seen in faulty patterns of communication. Mali na ang pakikipag-usap sa isa't isa. Number 4, deception. The inability to speak the truth to other family members. Hindi na marunong maging tapat at magsabi ng totoo. Number 5, unhealthy secrecy. The refusal to face the truth. May mga tinatago at hindi na rin po nagsasabi ng totoo. O di kaya itinatanggi ang totoong sitwasyon ng pamilya, pinagtatakpan at nagkukunwaring okay lang. Number 6, disharmony. Conflict arises and spark always in the family. Laging nag-aaway. Nakikita nyo sa mag-asawa, hanggang sa magkakapatid, mga anak, hanggang sa mga pinsan, bakit laging nag-aaway? Number 7, hurts, offenses, and revenge. Nakakita na po ba kayo ng pamilya na nagsisigawan at nagsusumpaan? Kahit magpantay na yung mga paa ko sa lupa, o pantay yung paa mo sa lupa, hindi kita dadalawin. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. And then, ang kanilang galit ay namamana at nadadala ng second generation, ng mga anak, ng mga magpipinsan. Past issues are dragged and magnified in the present. Sa 6 na to, o 7, estrangement, anger, lack of trust, deception, unhealthy secrecy, disharmony, hurts and offenses. Alin sa 7 na to ang present sa inyong family? Because ang magkaroon ka ng 2 hanggang 3 will consider as a dysfunctional family. Siguro po, no, maganda rin pong aminin natin bakit madaling matulungan, madaling maayos kung aaminin po natin. Now, ano po ang 4 lang po na katotohanan at prinsipyo na pwede nating matutunan sa dysfunctional family? Siguro, iba ho sa atin ay 2 o 3 doon present, na ayos na pero bumabalik. O di kaya naman, hindi pa tayo ganyan, pero posibleng maging ganyan. O di kaya naman, may pamilya po tayo. On our father, mother side, ating parents, o di kaya sa atin mismo, tayo may problema, ay may ganyang bahagi po ng dysfunctional family. Whether you have a dysfunctional family or you know someone na may dysfunctional family, I tell you, makinig kayo ng message na to. Pakinggan nyo po maigi na to. Amen po? Number 1, the first truth about dysfunctional family. Dysfunctional family is actually a spiritual problem. Hindi ito problema ng awayan sa lupa, gulangan sa hatian, issue ng infidelity, o pagtataksil, pangangalon niya. Of course, those are realities na nangyayari sa pamilya. Issue ng inggitan, favoritism, pero lahat ng physical problem na nakikita natin sa pamilya ay nagmumula po sa ugat na spiritual problem. At the beginning of time, the real cause of dysfunctionality is the entrance of sin into the human race. Kaya po nagkaroon ng dysfunction family, it's because sin produced dysfunction humans. Nagkaroon po ng pagdududa, kawalang tiwala,
nagkaroon po ng pananakit at hindi maayos na pakikitungo sa isa't isa. Kaya kung gusto mong maintindihan ang pamilya natin, ang lahi o angkan natin, balik po tayo sa Bible. Kasi po, that's the best way to understand and to ask for God's solution. Amen po? Ever since Adam and Eve disobeyed God, every family has been dysfunctional to one degree or another. And as long as you have sinned, even the best relationship will be less than perfect. Napansin niyo po, kahit tinatry na po natin na maging maayos, no? Godly po kayo, nagpipray, nagbabasa, even doing family altar, meron talagang lalabas na anger, may lalabas na miscommunication. Nakaka-relate po ba kayo? Kung kailan kayo mag-church, doon magkakagulo, doon po magkakaroon ng issue. Why? Even sa Christian, why? Because it's a sin problem. It's a sin problem. Nag-uusap lang kayo tungkol sa plano, sa kinabukasan, sa hinaharap. Bigla pong mauuwi sa away. Why? Because that's an issue of sin. Sabi ho dyan, even in the best relationship, dysfunctionality could come out. Kahit yung pinakamabait na po na asawa o pinakamabait na mga anak, lalabas pa rin po yung problema. Why? Because there's no such thing as a perfect family. Never has been and never will be as long as sin is part of the human condition. Which means, ganito po, mga kapatid, tingin kayo dito, no? Sa church, wag ko kayo masyadong mag-expect ng malaki. Lalo na po sa mga iniisip po natin na model, o even sa pastor. Bakit? Kahit pastor, pwede makagawa ng pagkakamali. Amen? O kahit sa anak ng pastor, minsan ang stigma ganito, no? Anak pa man din ng pastor eh. Tao lang talaga, pareho lang. Song leader pa man din. Cell leader pa man din eh. O mga cell leader, nagagalit ba kayo pagka kayo naiinis? Pag may traffic, nagagalit ba kayo? O pag may traffic, lagi kayo nagko-quote ng verse, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba? So bilang tao normal, lumalabas na meron tayong outburst of anger. Do we stop going to church? Do we stop being a Christian? No. All the more, lalo tayo magiging dapat na nandito sa simbahan. Amen? But that's not an excuse. Sabi mo nga sa katabi mo, pagpasensyahan mo ako ha. Go. Tapos sagutin mo siya, matagal na kitang pinagpapasensyahan. Sabihin mo. Sin distorts everything we do and say. Kaya pansinin mo, even the good intention, sasabihin mo sa asawa, alam mo, medyo hindi yata okay na malakas kang kumain, baka ma-high blood ka. Anong sinasabi mo? Ayaw mo na akong pakainin. Pinagdadamutan mo ako. Even the best intention, what we do and what we say, amen? O, kukunin yung labahin, naglalabas si Mrs., biglang darating yung mister, no? Pwede ba kita, huwag ka nang tumulong, pinalalala mo pa yung ano eh. Mas magandang huwag ka nang tumulong. Tumutulong na eh. Dahil sa kasalanan. It affects the life so that marriage and family, no parent-child relationship is truly perfect. Now, tingnan nyo to ha. Mga example, mabilisan. Consider Adam and Eve. Nasa Garden of Eden na yan. No? Sabi mo nga sa asawa mo, kahit nasa Garden of Eden tayo, they blame each other for their own disobedience. Nagturuan. Ano nangyari? Sabi ni Adan, yung babaeng binigay mo sa akin. Sabi naman ng babae, yung ahas. Sabi naman ng ahas, wala na akong maituro ah. So nagtuturuan. So ibig sabihin po, nasa Bible pala yung pagtuturuan. No? Number 2, consider their children. Cain murdered his brother Abel. Grabe po, ito yung time na kung saan wala pa ho yung internet, walang TV. Sila nga nagpauso ng patayin, pero paano nila naisip yung pagpatay? Sino nagturo sa kanila para pumatay? Sino nagbigay ng impression sa kanila na pag galit ka, pwede mo pang i-level up yan, saksakin mo, batuhin mo, hanggang mamatay? Sino nagturo nun? Sin. So kahit sa isang best family na sila yung unang nilikha ng Panginoon, nagkaroon ng dysfunctionality. Sino ho dito nakakahinga-hinga na at nagsasabing, ay okay lang pala kami, normal. Sila Cain nga at Abel eh. Pero sino dito, hindi pa naman kayo umabot sa patayan, di ba? Batuhan pa lang po, pastor, batuhan.
Consider Noah's three sons. Anong ginawa ho nila? Naku po, pinagtawanan nila yung kahubaran ng kanilang tatay. Pero yung isa, tinakpan. Bakit? Nilait-lait nila ang kanilang ama. Ito naman si Noah kasi naglasing. So kahit si Noah, na ginamit ni Lord para gumawa at lumikha ng ark, pumalya din bilang ama ng tahanan. O consider Abraham and Sarah. Si Abraham, nung sila po'y naglalakbay papuntang promised land, napunta sila sa isang lugar, natakot po siya, baka patayin siya. Alam niyo ginawa niya? Dininay niya na asawa niya itong si Sarah. Sino ho dito may asawa ka? Dinidinay ka na asawa niya. Hindi ko asawa yan. Alam niyo ginawa ni Abraham? Nagbaliw-baliwan. Meron ho ba ditong ganyan? Yung mister niyo, no? Nakikita, tinatawa, "Shtoy! Hindi ko kilala yan, hindi ko kilala yan." Ganun po ang nangyari. And consider David. Grabe po si David. Yung kapwa anak nila, nagkaroon ng rape. Incest po ang tawag, incest. Relationship between family, nagkaroon ng sexual relationship. Si Absalom po, pinagnasaan po niya na kuhanin ang kanyang trono bilang hari. Alam niyo, Absalom spirit, hindi pa man nakakapunta ang mga taong bayan sa palasyo, hinaharang na ni Absalom at nagsasabi, "Walang time sa inyo si Haring David. Sa akin niyo sabihin ang mga kwento niyo." He snatched the hearts of men away from his father. Paano nagawa ito ng isang anak ng a man after God's own heart? Hello? Tingnan niyo po ang cycle of despair ng creation ng mga unang pamilya. Sin, shame, ang dami niyan, no? Puros S yan. Sorrow, suffering, separation, seduction, sickness, selfishness, strange, slander. Sino ho dito nakaka-relate? Kapwa pamilya, naglilibakan? Nagsasabihan, di ba? Lalo na pag reunion, no? Ayan, alam mo ba yung anak yan na anak ng kapatid ko, na buntis yan, hindi mga chismosa. Ano ba? Okay. And then, shifty, scary, scheming, sadness, sarcastic, sly, deceptive. May pandaraya na kasama. Ano yung unang truth? Ano unang truth? Dysfunctional family is a number 2. Ito matindi. Dysfunctional problem are generational na ipapasa. Narinig niyo na po ba yung ganitong kwento? Ay, anak pa ni ganyan yan? Kaya pala, alam mo, tatay niyan, ganyan na ganyan. Nakarinig na po kayo ng ganon? Ay, ang nanay ba niya na si ganito? Naku po, nung kabataan ng nanay, parehong-pareho. Generational. Pamilya ba nila yan? Kaya pala, malalakas ang boses eh. Talagang magagaling magsigawan yan. May megaphone yan na nakakonect sa kanilang mga esophagus. Tingnan natin. Sa Bible, merong big three or three generation. Sino ho yun? Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Naku po. Mula kay Abraham, papunta kay Isaac, papunta kay Jacob, nagpasa-pasa po ang problema na nag-cause ng dysfunctional family. Ang tawag ho dito, the 3 generations of family dysfunction. Kaya mag-iingat po tayo sa mga choices at sa mga pinipili natin at pinapahintulutan nating kultura at maling gawi sa ating pamilya. A dysfunctional family is a family in which conflict, deceit, sinful behavior, revenge, and hurtful words of parents and children are regular occurrence. Laging lumalabas. Kahit pilit itago, kusang lumalabas, slip of the tongue. Talaga pong nahuhuli siya sa ganung pag-uugali, leading to heartache and waywardness. Yung iniasahan mo, nagbago na to, okay na. Yun pala, pakunwari lang. Pinakagat lang pala kayo. No? Yung pala meron palang plano talaga. Now, let's look muna. Paano ito nagsimula? The first generation of dysfunctional family, nagsimula ho ito kay Abraham, Sarah, Hagar. Ganito po kasi yun. No? Si Abraham, nag-aantay ng anak. Ang problema dahil hindi nga makapanganak itong si Sarah, ang ginawa ho niya, inutusan po nitong si Sarah, ba't di mo sipingan ang alipin nating si Hagar? Para magka-baby ka. Hindi na po siya nainip na siya sa pangako ni Lord. So itong si Hagar po,
nagbuntis sa kanilang relasyon ni Abraham, kasi nga po, alipin nga to eh. Wala siyang choice noong time na yon. Pinanganak si Ishmael. Ishmael, alam niyo nangyari? Nung dumating si Isaac, alam niyo ginawa ni Sarah? Pinalayas po itong si Hagar at si Ishmael nung time po na very weak at vulnerable sila. Alam niyo kung ano nangyari? Siyempre po, may tampuhan kay Hagar at kay Sarah, pero kalaunan, nagkaroon ng issue itong si Isaac at si Ishmael na magkapatid sa ama. What do you call that? Estrangement, anger, yung symptoms po ng dysfunctionality. Sino po may problema? Problema ba nila Ishmael at Isaac? No, problema ng ginawa at pinili ng kanilang mga magulang. Okay, hindi po natin sinasabi ngayon na kasalanan talaga ni tatay, ni nanay. Sana nandito siya eh. Papapanood ko to sa kanya para marinig niya. Hindi po. Hindi po yun yung pinaka-main point natin. Marami pa, pero short lang po yung time natin eh. Bilisan natin. The second generation would be Isaac and Rebekah. Mag-asawa ho ito. Si Isaac, di ba ito yung inalay? Hangang-hanga tayo kay Abraham, no? Talagang tingin natin, very perfect father, model ng faith, pero behind the scene, meron din po siyang kapalpakan, mga kahinaan at kasalanan. Ang Bible po, hindi po sinasanitize yung mga ganong usapin at issue para talaga makita natin, normal silang mga tao. So, naging anak niya si Isaac, nakapangasawa kay Rebekah, at nagkaroon sila ng supling ng kambal. Sabihin nyo nga po, kambal. Ano po pangalan ng kambal? Arisa at Arzel. Okay. Sa dalawang ito, alam ko, mababait ang mga to, di ba? Arisa, tama ba? Sa inyong dalawa, sino mas mabait? Wala. Sa inyong dalawa, sino mas maganda? Wala rin. Sa inyong dalawa, sino mas matalino? Wala rin, di ba? E di, wala na talaga. Kayo nang bahala. So ito po, nangyari po ito, no? Second generation na. Nung naipanganak po, 20 years after, lumaki na po itong si Jacob sa si Esau, magkaiba talaga sila. Although kambal sila, magkaiba sila. Alam niyo kung bakit? Mas mahal ni Isaac. Sino mas mahal ni Isaac? Esau. Mas mahal ni Isaac yung tatay, si Esau. Diba? Kaya nga siya yung gustong bigyan ng unang pamana eh. Ito namang si Rebekah, syempre, wala na siyang makampihan. Sino mas mahal niya? Jacob. Mga kapatid, anong issue nakikita nyo dito na prevalent sa isang dysfunctional family? Sino ho dito sa pamilya may favoritism? Totoo po ba sa pamilya, ang bunso ang paborito? Paboritong utusan, paboritong kutusan, ano ba? Sabi naman ng iba, ang paborito, panganay. Paboritong pagalitan. Hindi. So nagkaroon ng paborito. Mga kapatid, mga nanay, mga tatay, mga magulang, maganda po ba ang favoritism? Maganda, hindi? Kayo na nagsasabi niyan, ha? Okay. Pag nasa gitna ka, hindi ka paborito. Choice ka, option. Nasa gitna ka eh. Pag mag-iisa ka lang na anak, ikaw talaga yung paborito sa lahat, di ba? Ang favoritism na to, nag-cause po. Now, mga kapatid, nung mga bata itong si Jacob sa si Esau, wala silang problema sa isa't isa. Pero yung favoritism na naging kultura sa kanilang pamilya, ang nag-magnify sa kanilang hidwaan. Although, si Jacob, nung baby pa lang sila, talaga pong hill grabber na siya eh. Deceiver na siya. Pinipigilan niyang paglabas ng kuya niya, hinawakan daw po yung yung paa eh, para mauna siya eh. So parang may issue na po doon ng kasalanan talaga eh. Pero nagkaroon po sila ng sibling rivalry. And they become destined to be rivals hanggang sa kanilang paglaki. Ano po ang naging cause dito? Nagkaroon sila ng division sa family. Nag-uusap si Isaac sa si Esau doon. Alam mo anak, ganito yung lupa bibigay ko sa iyo. Sa kabilang tent naman, kasi tent lang sila eh. Kumbaga Annex A, Annex B. Andun po si Rebekah sa si Jacob. Huwag kang mag-alala. Ano man ang plano nila doon? Yung mokong mong nanay, tatay na yon, latapatan natin yan. Mas maganda ang plano natin. May division na kagad. May deception at hindi lang po nagkaroon ng distansya, nagkaroon ng death threat. Can you imagine?
nagbabantaan, magkapatid. O, ito na. Third generation na. Pang ilang generation? 3 generation. I hope nakikita nyo sa family nyo, nagsimula kina lolo, tatay, at sa amin ngayon. May nauulit ba? Meron bang recurring? Everybody say recurring. Parang nauulit lang na issue na kahit gusto mong iwanan at gusto mong umiwas, parang doon ka na pupunta. You are inclined to do it again. Alam niyo po ba, napansin niyo ito, no? May isang anak, galit na galit sa kanyang tatay kasi yung tatay niya gumawa ng mali. Nakipagrelasyon sa hindi maganda. Pero alam niyo po, he ended up doing the same sin that his father committed. Why? Because it's a generational curse. Galit na galit ka, pero actually, ginagawa niya mismo ang kasalanang ayaw na ayaw niya at kinamumuyan niya sa kanyang tatay. So, ang nangyari po, may generational sin at curse. Hello? Hello? Si Jacob ngayon, Jacob na, di ba? Alam natin yung nangyari, di ba? Inagaw ni Jacob yung... Mamaya, babanggitin na lang po natin. Sige, para hindi tayo malito, no? Si Jacob ngayon, nanganak ng 12 tribes. Dami nun, di ba? Hindi, 12 na tao. Sila kasi naging 12 tribes ng Israel. At doon, nandun si Joseph. Everybody say, Joseph. Now, Jacob loved Joseph so much. Ano uling recurring na situation dito? Favorite? Ipinahalata talaga niya. Ang mga suot po na kanyang mga kapatid, mga ibang anak, susuotan po niya ng damit. Ang brand ay Jag saka Lee. Okay na rin, di ba? Pero kay Joseph, Levi's. Saka H&M. At sabi doon, robe with different colors. Talagang pag dumadaan siya, kitang-kita talaga. Nung time na yun, si Joseph, pumasok din sa isip niya yung favoritism. Medyo yumabang ng konti. Bagamat siya'y dreamer, yung paraan ng pagkukwento niya ng dream, nakakainis. Alam niyo, nanaginip ako, lumuhod lahat. Sabi ng mga kapatid niya, ibig mo sabihin, luluhod kami sa'yo? Naku, lalo pong nag-create ito ng galit sa kanila. Saan po nila namana ito? Sa lineage ng family. One day, his brothers, who hate him so much, made a plan, papatayin natin ito. Again, sino na naman uli ang nagbigay sa kanila ng idea? Pwedeng patayin ang kapatid na hindi mo gusto. Pwede ba yon? Ang hindi gustong kapatid, patayin na lang. Grabe, no? Sino ho ang nag-save kay Joseph? Sinong kapatid? Reuben. Ano sabi ni Reuben? Huwag na natin patayin. Ibenta na lang natin. Pero actually, ang gusto po niya, kuhanin po siya doon, itakas. Pero alam niyo po, binenta, at hindi lang po siya binenta, tinakpan nila at pinalabas na nilapa ng isang mabangis na hayop, si Joseph. At pinakita nila yung damit na gula-gulanit, dinagyan nila ng dugo, at talagang tumangis na matindi si Jacob. And during that time, siguro si Jacob nag-contemplate na at iniisip niya, ano ba itong nagawa ko sa pamilya ko? Nagsimula ito sa aking lolo, sa aking ama, na uwi sa amin. Bakit umuulit? Recurring occurrences sa pamilya namin. Genesis 37, but his brothers hated Joseph because their father loved him more than the rest of them. They couldn't say a kind word to him. Yan na po isang sign ng dysfunctionality. Walang mabanggit na maganda sa bawat isa, sa magkapatid. When Joseph's brothers saw him coming, they recognized him in the distance. As he approached, they made plans to kill him. Here comes the dreamer. They said, come, let's kill him and throw him into one of these cistern, balon. We can tell our father, a wild animal has eaten him, then we'll see what becomes of his dream. But when Reuben heard of their scheme, he came to Joseph's rescue. Let's not kill him, he said. Meron talaga sa isang pamilya ang gagamitin ni Lord para maayos. Amen? Pwede po bang palakpakan natin si Lord, no? Meron talaga, hindi papayag ang Diyos na masira ang pamilya mo. At this moment, si Reuben yon. What could have happened kung namatay si Joseph? Di wala tayong Joseph the Dreamer na pag-uusapan. Mamaya pag-usapan natin yan. Now, therefore, very quickly,
Madaling matandaan kung sa pamilya natin may dysfunctional family. Ito yon. Number 1, meron tayong dysfunctional parents. Tayo mismong mga magulang. May problema. Ako, ikaw. Sabihin mo nga sa katabi mo, tayo. Ready, go. Tayo. Paano ba naman? Yun yung pinuro sa atin eh. Yun yung minamana natin eh. Alam nyo ba, yung galit na natanggap mo sa iyong magulang, pwedeng ipasa mo sa iyong mga anak. Yung unfair treatment na natanggap mo sa iyong mga relatives, pwedeng ipasa mo sa iyong mga kamag-anak ngayon. Napagsalitaan ka, minata. Paano po ba yung minamata? Wala bang iniilong? Minamaliit ka, tapos ang gagawin mo, ayaw mo namang gawin yan, pero you ended up doing the same thing kahit ayaw mo. Because it's a generational curse. So, merong dysfunctional children, dysfunctional grandchildren, and dysfunctional great-grandchildren. Sino ho dito gusto mong matapos ang sumpa, hindi umikot? Amen? Kaya tayo nasa church eh. Now, if you think wala itong kinalaman sa spirituality, ang first point po ng ating message ngayon, dysfunctional family is a spiritual problem. Yan po yung sinabi natin kanina. So, the third truth, pakisabi nga sa katabi mo, third truth. The third truth is this. Dysfunctional problem has a predictable pattern. Meron pong pattern, meron pong gawi o kilos na madaling malaman at madaling matandaan. And I hope ngayong umaga na to, as we listen, I hope we're listening and we're taking down notes. Why? Kasi po, if you don't care, if we don't care, if we don't mind taking down notes and listening, hindi mo malalaman may pattern. And what is the pattern? Very obvious. Sa Genesis chapter 27, Isaac, Rebekah, Jacob, Esau, sila muna yung kwentong pag-uusapan natin. Ito yung issue. Number 1, the first pattern is failed leadership of the man in the house. Do you agree? Do you agree? Pag pumalya at hindi naintindihan ng ama at lalaki ng bahay ang kanyang tungkulin bilang ama ng tahanan, bumabagsak on the spiral ang problema sa pamilya. Hello? Totoo po ba yan? Now, maybe pwede mo sabihin, mabait po yung tatay ko. Wala po tayo sa issue sa bait. Responsable po yung tatay ko. Wala tayo sa issue sa responsibilidad. No? Sabi po ng tinestimony kanina ni Ian, yung tatay po ng Major General na yon, mabait. Nagsusustain ng pinansyal. And still, nakaramdam po siya ng emptiness. Why? Absentee yung kanyang tatay. Hindi po sila naghiwalay mag-asawa, pero laging wala siya doon sa bahay. At ang pinaka-good na dahilan niya lagi, nagjo-duty ako bilang pulis, may ginagampanan akong tungkulin. And here he is, meron ng gap at issue, at meron na pong nangyayari emptiness sa buhay niya. Why? Because of the absentee father. Alam niyo, pinakamatinding problema natin ngayon sa ating generation? Absentee father. Pwedeng umalis sa bahay, yung iba naman po nasa bahay, siging gadget. Wala siyang pakialam. Stricto ng konti, pero sa sarili niya hindi strict at hindi model. Isaac is a poor leader. Isaac is a poor leader. Pwede mong isipin, Isaac is a good model. No, Isaac is a poor leader. Why? Kasi po, ang dysfunction ng kanyang family, fault ng lalaki. Sorry po Father's Day pa man din sa June, di ba? Lagi po na itong sinasabi sa Bible. Si Adam, ang unang tao na nilikha ng Panginoon, he was given the leadership to become the head of the home. Sa Ephesians chapter 5, binigyan ni Lord ang instruction ng mga lalaki, kagaya ng pagmamahal ng Panginoon sa iglesia, namatay siya, ganun din ang dapat na gawin ng isang lalaki sa kanyang tahanan. Of all the illustration para ihilantulad ang love ni Lord at sakripisyo niya sa church, ginamit niya yung illustration ng isang lalaki. Why? Kasi ang tindi, ang laki ng responsibilidad ng isang lalaki. Remember this, mga kapatid. When a family becomes dysfunctional, the husband is the only one guilty. Ang bigat nun. Because that's the first rule of leadership as a pastor. Pag nagkaroon ng problema sa church, pwede ako makipag-usap ng ganito, sasabihin ko sila, ito yung issue, pero first and foremost, when there's something wrong, the leader is the responsible of that situation. At ganoon din po sa pamilya natin.
Number 2, he was selfish. Why? Bakit po siya selfish? Imagine mo, paano ka naging tatay na ang pinili mo lang mahalin at pag-ukulan ng pagmamahal na matindi, yung isa lang. May isa ka pang anak eh. Amen? Hindi po ba't selfishness yun? Now, kahit alam niya na itong si Esau, mali na ang ginagawa, nag-asawa ng hindi mananampalataya, sinuportahan pa rin at plano pa rin siyang i-bless ng first portion na blessing. Why? Because it was his pride. Hindi niya matanggap, nagkamali siya sa pagpapalaki kay Esau. Hindi niya maamin-amin. Ang reason po dito, hindi na siya in tune kay Lord. Hindi na nag-church, hindi nagbabasa ng Bible. Hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. Don't you ever think that just because you are a Christian, you are in tune with God. No. Kung may radyo ka, sino dito may radyo? Gusto mo DZAS, pero nandun ka sa DZRH. 666 kasi ang frequency ng DZRH eh. Ang DZAS, 702. Pag ang frequency mo naka-in tune sa 666, hindi mo masasagap ang DZAS frequency. Why? Mali ang tune natin. So sinasabi natin minsan, I'm a Christian pastor eh. Okay ako. How about your attitude? How about your submission? How about your feelings when you are being corrected? How do you respond? How do you treat the Word of God? You interpret it according to your own interpretation. You don't accept correction. And the other view of other Christian community. The absolute truth. That's a big example that sometimes we're out of tune. At alam nyo, very critical sa lalaki. Bakit? Kasi male dominance po ang society natin. Pag lalaki na nagsalita, for example, ako nagsasalita dito, maaaring kalahati dito, hindi man lahat, maniniwala kayo sa akin. I am very responsible sa inyo. Kasi pag ang tinuro ko sa inyo dito mali, marami sa inyo dito, kalahati man, maniniwala sa tinuturo ko. That's very dangerous pag mali ang tuturo ko sa inyo. Amen? Pag babae, baka di natin pakinggan. Sa mga conferences, pag babaeng tumayo, hindi na tayo ganun kaganado eh. Pag lalaki, what if ang tinuturo niya mali? Gano'n man kaganda at kahusay siya magsalita. If it's not in tune with the Lord, you're leading the hearers sa isang false na truth. And we will be responsible. That's what happened to Isaac. Yung kanyang mga pagpapakita, favoritism, sa tingin niya, tama. Ito lang dapat eh. Pero hindi niya alam, nagkukos na ho ito ng hindi maganda. Now, kung nagtanong siya kay Lord, nakiusap siya sa Panginoon, nagpray siya, God could have given him instruction how to become a good father. Amen? Ako bilang ama ng tahanan, hindi ako perfect, hindi ako mabuti, lagi. That's why I always pray to the Lord. Pag may mali, humingi ako ng tawad. Sino po dito naniniwala, hindi lang ang mga anak natin dapat ang humingi ng sorry. Kahit tayo mga magulang, pwedeng mag-sorry sa ating mga anak. Amen? Can we also do that? Yes. Because we're not always right. Tama po ba yan? Ang isang pinakadelikado na lagi mong isipin, lagi kang tama. Ako kahit nag-aaral na ako ng Bible school at nag-aaral pa rin, I always consider myself, sometimes I could be wrong. I might be wrong. That's why I always ask people, how was it? Pag Sunday, tatanong ko si Pastora, how was it? Mga kaibigan ko, narinig nyo ba yung sermon? Napanood nyo, how was it? Tama ba yung doctrine? And sometimes my colleagues, mga kaibigan kong pastor, they would correct me. And I would openly accept their correction. Hindi pwede, di tayo nagpapakorek. Why? We are the father, the man in the house. If we can be corrected, we have the tendency to transfer the wrong information. And the wrong way of leading our family. Basta ako pastor, galit. Basta ako pastor, tapang, kailangan po kamay na bakal. You may be right in your own thinking, but you may be wrong. Hello? You may be wrong. Ayun yung problema po. Sa pamilya natin, nire-relate lang po natin to kay sino nga ulit to? Si Esau. Ay hindi, tama ba? Nagkagulo-gulo na tayo. Si Isaac. Gulo. No? Kasi nga po, pag disobedient ka na kay Lord, hindi ka na ganadong makinig kay Lord. Tama ba? Pag hindi ka na okay sa misis mo, hindi ka na makikinig sa misis mo. Pag hindi ka okay kay ganito, hindi ka rin okay sa sasabihin niya. Ganon din po kay Lord.
At eto, hindi siya nakikipag-usap sa kanyang mga asawa. Sino dito naniniwala, dapat nakikinig ang mga mister sa mga misis? Parang natatakot ang mga misis dito. Sino naniniwala, dapat nakikinig ang mga mister sa mga misis? Say amen. Part yung nilagay mo na blame, hindi ko alam. Ikaw magpaliwanag dyan. Number 2, disharmony and the lack of submission to the woman. Ito naman ang problema ng mga babae. Hindi marunong magpasakop. She did not communicate to Isaac kung ano po ang plano niya para kay Jacob. Hindi ba responsibilidad mo, mga babae? Hindi kayo dapat gagawa ng desisyon na hindi alam ng asawa nyo. Amen? Ang isang bagay lang po na pwedeng hindi nyo i-communicate, pagbibilhan nyo po siya ng sapatos, ng relo, ng cellphone. Pwede nyo nang hindi sabihin sa kanila yon. Pwede ba kitang bilhan ng sapatos? Wag mo nang sabihin, bilhan mo na, di ba? Pwede ba kitang i-treat? Pwede ka bang manood ng basketball kahit huwag ka na muna maglinis? Bakit di mo na sabihin? No? Pero yung mga big decision, kakausapin yung mga mister nyo. Hello? Parang galit kayo sa akin, ha? She was a disloyal wife. Why? Magkasama sila, pero actually, yung puso niya wala na doon sa kanyang asawa. She was also a deceitful. Why? Sino nagturo kay Jacob? Magkunwari kang si kuya mo ikaw. Maglagay ka ng balahibo din. Kasi si Esau, mabalahibo. Sino nagturo? Nanay. Anak, tandaan mo, panalo tayo dito. Sabi naman ni Jacob, talaga po, ito yung tama. Red horse beer. Ito ang tama. She exhibit poor motherly example. Baka nga siya rin ang nagturo kay Jacob, magluto ka ng sinabawan, ng sinampalukan, ng nilaga. Favorite yan ng kuya mo para makuha mo yung firstborn right niya. Baka siya nagsabi. Where do you think nagmula yung suggestion na yan? Pangatlo, discontentment, disobedience, and deceptions among the children. Malalaman mo talagang may dysfunctional eh. Bakit? Una, sa tatay, sa asawang babae, pati sa mga anak. Talagang, this is our story. This is the story of a typical family. Jacob become covetous. Esau become carnal. Jacob was deceitful also. He was a bold liar. Nagsisinungaling siya. Sabi ng tatay niya, malabo ng mata ni Isaac eh. Esau, ikaw na ba yan? Ibibigay ko sa iyong pagpapala. Sabi ni Jacob, ako po ito. Binago niya ng konti yung boses. Siya yung unang nagpauso ng voice modifier. Ako po ito. Ako si Esau. Hindi ganyan ang boses ng Esau. Ako si Esau. Okay. Nirelease yung blessing. He was a bold liar. Pag may pagsisinungaling. So ang pang-apat po, bitterness, anger, and revenge inside the family. Ano po expect nyo na resulta? Galit, sama ng loob, at paghihiganti. Esau was bitter. Ang sabihin ng bitter, talagang galit na galit siya. Sabi niya, papatayin ko talaga. So kinuha po ni Jacob lahat ng mga hayop, mga baka, kambing. Tinakbo na niya, nagtago na siya. Sabi na kanyang nanay na si Rebecca, umalis ka na, papatayin ka na ng iyong kuya. At nagbanta, pag nagkita tayo, mamamatay ka. Lagot ka sa akin. Kaya si Jacob, palipat-lipat. Tuwing maririnig niya sa kanyang mga alipin, papalapit na po ang kawan ng iyong kapatid na si Esau. Takas na naman tayo. Walang peace of mind. Hindi ma-enjoy yung blessing. Dysfunctional. He wept over his loss. Esau hated Jacob and plotted to kill him. Pero ito matindi. The family tried to cover it as if nothing wrong happened. Yun yung problema. Kasi pag tinakpan natin ang issue, hindi na ayos. We can talk about it. You can come to your pastor, you can come to your cell leader, and be open about it. Why? The best way to break a generational curse is to commit to be honest and humble enough that we have done something wrong as a family. Ano po ang source ng dysfunctional family? Number 1, the neglect of God. Pinabayaan din kasi nila ang relasyon nila sa Diyos. Mga kapatid, nagsimula ho ito sa isang pagpapabaya. Number 2, the failure to pray and acknowledge God's presence.
Number 3, selfish living, wrong culture or influence. Mamaya sa training natin, tatanungin ko kayo dito ha, and we will role play this. Okay? Number 4, lack of humility, repentance, and surrender. Walang nagpapakumbaba, pataasan po ng pride. And then number 5, recurring, repetitive, and unresolved generational curse. Alam na nga nila na mali, alam na nga nilang kasalanan, inuulit pa, imbis na ayusin, dinadagdagan pa. Alam na nila nandaya ang kanilang lolong si Abraham, nandaya ang kanilang lolong sino nga uli yun? Si Isaac, alam na nila si Jacob, kinaya pa rin ng mga kapatid ni Joseph. So napansin niyo po, yung galit, sama ng loob, pandaraya, nag-iikot-ikot lang sa pamilya. Of course, na-impluwensyahan din po sila ng kultura na nasa paligid nila. Sino ho dito nagpe-Facebook? Si Reg lang ba nagpe-Facebook dito? Okay. Yung iba, nagpe-Facebook kayo? Hindi? Okay. Nabasa niyo po ba yung kwento ni Lindsay Custodio? Nabasa niyo po? Ate Marie, nabasa niyo? Si Lindsay Custodio, isang singer, actress yata siya, di ba? Si Lindsay Custodio, may asawa, kaya sa namatay. Nagpakasal uli siya sa isang kakilala niya, pogi naman, parang politician eh. Nung time ng pandemic, okay, pakinggan niyo to ha. Nung kinasal sila, may mga natanggap sila syempre, artista, cash gift, cheque. Imbis na uuwi na sila, nakasuot pa ng gown si Lindsay Custodio eh, sa may bandang Kamuning eh. Imbis na umuwi, ang sabi ng kanyang asawa, ayon sa aking source, ang sabi ng kanyang asawa, hinto muna tayo sa bangko. I don't know kung BDO ba, ipa-encash natin yung mga gift check. Saka yung mga pera na tanggap natin, ibabayad ko sa credit card ko. Naku, sabi ni Lindsay Custodio sa isip-isip niya, pambihira, ito mga artista to ha, niyaya mo ko magpakasal, wala ka palang pera. So anyway, hindi malaking issue. Ang nakuha pala nila mga cash gift, ibabayad pala sa mga pagkakautang sa reception, sa mga gastos sa food. Anyway, pero ito mas nakaka-alarm. Biglang tinawag si Lindsay Custodio ng isang teller ng bangko. Sabi niya, ma'am, pati po yung account nyo na personal, pabubuksan na rin po. Nagulat si Lindsay Custodio. Sabi niya, sa isip niya, bakit? Hindi pa sila mag-asawa, personal account na yan. Yun po kasi ang sabi ng mister nyo. Naka-gown na siya. Matindi talaga kayo makinig, no? Basta ha? Tutuloy ko pa ba to? Hindi na. Pahingi nga ng upuan para maikwento ko na maigi. Ang sabi ni Lindsay Custodio, pag sinaway ko at kinausap ko itong mister ko, baka mag-away kami dito, may mga cellphone, binibidyo kami, mga artista pa man din ako. So natakot siya. Pero sabi niya, that was already a red flag. Alam niyo na sabi ni Lindsay Custodio, Lord, ano ba itong napangasawa ko? Wala pa ang 24 hours. Ano ba itong Sino dito nasabi mo na yan? Huwag magtataas na kamay. Ano ba itong napangasawa ko? Nabasa niyo yan? Narinig niyo, ano ba itong napangasawa? Ibig sabihin niya, oh no, Lord, ano ba itong pinasok ko? Sa tingin ko po, nag-anal sila eh. Naghiwalay din. Okay. My point is this. Hindi ho tayo nakikichismis lang. Ang point ko is this. Si Lindsay Custodio, na-anal pa, nagkahiwalay. Amen? Thank you, Lord ba? Yes. Pero pag nangyari yan sa pamilya mo, hindi mo pwedeng i-anal yung pamilya mo. So ano gagawin mo? Sino dito nasabi mo na, Lord, ano ba itong pamilya ko? Ano nangyari? Okay. Number 4 at last. God can heal, help, and bless your dysfunctional family. As we could see sa story po, especially kay Joseph. Alam niyo kung bakit si Joseph ang central po ng study na to? 4 na dahilan. Because number 1, Joseph's story is the longest in the Bible. Pangalawa, the life of Joseph is the clearest and the nearest illustration to Jesus Christ. Lalo na po yung kanyang kilos na pagpapatawad sa kanyang mga kapatid. Siya yung pinakamalapit po na pagsasalarawan kung ano ang puso ni Jesus. Pangatlo,
Ang mga naranasan at mga karanasan ni Jose, ang pinakamagandang example at explanation ng Romans 8:28. Yung binasa natin kanina. Amen? Napatan ko si Ate Tess eh. Ate Tess, Romans 8:28. Ito talaga si Joseph. In fact, kinote ito ni Joseph bago pa ho nangyari yung Romans 8:28, yung Genesis 50:20. At panglima, ang tugon. Everybody say tugon. Wala ka naman magagawa pag mali ang ginawa sa'yo ng pinsan mo, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay eh. Pero tutugon ka na lang talaga ng tama. And can I say this now? Whatever happened to you, if you will respond the right thing, God will heal and bless your family. Palakpakan niya po natin si Lord. When it looked like he was down to nothing, God was up to something. Nung panahon na sa tingin niya, wala na. Zero na. Bagsak na ako. No? Ba't pa ako mangangarap? Yung pamilya ko nga, papatayin ako eh. Wala na akong babalikan. Para saan pa to eh? Wala siyang kaalam-alam. Plano pala talaga ni Lord John para dalhin siya sa Egypt. Ginamit lang po niya yung marahas na pamilya. Ginamit lang ni Lord, no? So if you're struggling with a lot of pain in your family, you may be wondering where God is and what He's doing. You may not realize it, but God is up to something. Everybody say, God is up to something. It's not the end of your family. Sino ho dito, nakakita ka ng pag-asa, mayroon palang Diyos na sovereign at in control at kitang-kita po kung ano po ang future ng family ko. Genesis 50, hindi na natin babasahin, no? Ang haba na ito eh. Pero sa Genesis chapter 50, 15 to 21, nung nagkaroon ng tagutom, pumunta po ang mga kapatid niya sa Egypt, hindi na po siya kilala. Lagi niyo tatandaan ito, no? Pag bless ka na ni Lord, hindi ka na makikilala ng mga taong galit at kaaway mo. Bakit? Sobrang ganda at blessed na blessed ka na. At alam niyo nangyari? Nakayuko nga talaga ang kanyang mga kapatid. Nagkatotoo ang kanyang panaginip. Yuyuko ang mga kapatid niya. Sino dito nagpipray? Yuyuko ang mga kapatid ko sa akin. Nako po, hindi po yan yung pinaka-main point natin, ha? Hindi yan. Pero alam niyo, sabi ni Joseph, huwag kayong matakot. Am I in the place of God? You intended to harm me. Sabayin niyo ako magbasa. But God intended it to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Sa Tagalog, pinauna lang ako ni Lord dito. Bakit? Alam niya, magkakaroon ng tagutom, mamamatay kayo. Pinauna lang ako ni Lord dito. Ginamit niya. Siguro sabi ni Joseph, ginamit niya ang mga kalokohan niyo. Kaya ako nandito. There's hope in your family. Everybody say hope. What does hope means? Having only positive expectation. Huwag kang mawalan ng pag-asa at umasa na may mangyayaring maganda sa pamilya mo. Amen? Tignan mo yung family members mo, sabihin mo nga sa kanya, hindi ako mawawalan ng pag-asa. Parang walang tumingin na. If you're a part of a fractured family, there's a good chance somebody has hurt you. You may bear the wounds of a broken family. You may have abandonment, abuse, of some other kind of pain. You've got to believe because there is a God in heaven and there is a hope for you and for your family. Maniwala ka. Kung ano nangyari kay Joseph, grabe po, 3 generation, isipin mo, wala na, sira na. Hindi. Sabi ni Lord, no. May magagawa ako dyan. Genesis 50:20 is the Romans 8:28 of the Old Testament. Ano pong sabi doon sa Genesis 50:20? As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Ang sabi po ni Dr. H.C.G. Mule, basahin nga po lahat ng mga kabataan, ready go? There is no so chaotic that God cannot, from that situation, create something that is surpassingly good. He did it at the creation. He did it at the cross. He is doing it today. Everybody say, God can heal my family.
Now, how do we overcome difficult start? Paano, Pastor? Ang hirap lang magtiwala kay Lord, no? Kasi ang pangit ng simula ng pamilya namin, eh. Ang tawag ko doon ay difficult start. Mga kapatid, Abraham made the wrong choice. Isaac made the wrong choice. Tama ba? Abraham, wrong choice. Isaac, wrong choice. Second generation. Jacob, wrong choice. Tama? Tama po ba? Pero look at Joseph. Right choice. Pag nagkamali ang mga nauna sa iyo sa maling pagpilit, maling pagdidesisyon, dapat ikaw ngayon na nakakarinig ng salita ni Lord, tama dapat ang pipiliin mo. Kagaya ni Joseph, pag tama pinili mo, may mangyayaring tama sa pamilya mo. Dito pa ako magtatapos. 4 na tamang pagpili sa pamilya mo. Sino dito gusto mag-pray that God will heal and help your family? Say amen. Number 1, acknowledge God's sovereignty and choose responsibility. Piliin mo na tama ang gagawin mo. Okay? Sabi ni Viktor Frankl, the last of all great human freedom is to choose one's response to any given set of situation. Piliin mo ang tama kahit pangit ang ginawa sa iyo. Pinagalitan ka, pinagsabihan ka, hindi ka tinulungan, iniwanan ka, tama piliin mo. Bakit? Mali na ang ginawa nila, mamaliin mo pa rin bang kilos mo, tama piliin mo. Amen? The easier and the more popular route is to use your circumstances as an excuse. Alam mo kaya ako nagwawala ngayon? Kasi po hindi sila naging mabuti sa akin eh. Excuse yan ng mga taong mali ang mangyayari sa buhay. You will never cut and end the cycle of dysfunctionality. Now, pwede mong sabihin, Pastor, kasi ang pangit talaga nangyari sa pamilya ko eh. Hindi ko po minamaliit ang nangyari sa pamilya mo. Yung salitang, you don't know what happened to me, andyan ba yun, Bert? The phrase, you don't know what I've been through, has become the launching pad, wala, hindi nila nalagay, has become the launching pad for all kinds of bad choices. Alam niyo yung salitang, hindi niyo alam yung ginawa nila sa akin eh. Ito yung naging source, kaya mali ang mga nagagawa nating choice. Bakit? Kasi po, lagi mo sinasabi, mali kasi ginawa nila sa atin. No. Just because mali ginawa nila, nagkamali pamilya mo, magulang mo, mali na rin gagawin mo sa buhay mo. Kaya tayo may discipleship sa church eh. Tama ba? Hello? Joseph did not let himself become a victim. He chose to break the cycle. He took responsibility for a new way of life. Taas nga pong kamay yung mga magulang dito. Taas kamay. Okay? Dito, mga magulang. I don't know kung gaano katindi pinagdadaanan nyo, but here's my bits of advice. You want to break a generational curse? You want to break a generational curse? Give your children the right to tell you when something you are doing is hurting them without being defensive and dismissive. Pahintulutan nyo silang magkaroon ng boses na pagsasabi kung ano yung hindi na tama at nakakasakit na. Hello? Hello? Kung gusto nyo pong ma-break, o kung hindi kayo magulang, ate kayo, tita kayo, bigyan nyo sila ng boses na magsabi at sumagot at magsabing anong nararamdaman nila. Pakinggan nyo. Seeing unhealthy patterns in your family and deciding that those patterns end and will not be passed to the next generation, ang pinakamatapang na pwede mong gawin sa iyong buhay. Yung sabihin mo, kung yung tatay mo lasenggo, hindi tayo magiging lasenggo. Kung sila'y may bisyo, hindi natin gagawin yan, anak. Kung nagkaroon po siya ng ibang karelasyon, by the grace of God, pipilitin ko kahit mahirap, anak. Tulungan niyo ako, magpapa-advise ako, open yourself at maging accountable kayo. Why? That's the most bravest decision na pwede mong gawin para masigurado mong hindi uulit sa mga anak mo at sa apo mo. Amen? Pero what do we do? Gantihan natin para makita niya, kaya ko rin gawin yung ginawa niya. That cycle will not end. Hindi matatapos. Hello? Look at Facebook. Anong mga pinopost natin? Galit. Malalaman mo naman eh. Di ba? Pag nag-post ako ng isang quotation, alam nyo sinong pinatatamaan ko. It's either my wife, my children, or my family.
Cut it off. Stop talking about your family. Cut it off. Put an end to it. And say, hindi ko ipapasa yung galit nila sa anak ko at sa pamilya ko. Hello? Dahil dyan, number 2, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Refuse to hold a grudge. Stop the cycle of curse and forgive those who have hurt you. Sabi mo ka sa katabi mo, magpatawad. Alam niyo yung pinakamagandang nagawa ni Joseph? Sabi niya, mahirap sa kanya, pero sabi niya, pinapatawad ko na kayo. Umiyak nga siya eh. Can you imagine nandun na si Joseph sa isang posisyon na kaya na niyang tirisin ang kanyang mga kapatid. Pero the strongest and the best decision na ginawa niya as an exercise sa kanyang power is to choose forgiveness. Why? Sabi niya, ano mangyayari pag pinatay ko mga to? The cycle will never end. Bitterness is an acid that destroys its container. Hindi ka pwedeng magtago ng isang asido na hindi ka masisira. So pag meron kang sama ng loob sa iyong mahal sa buhay, masisira ka, hindi sila ang unang nasisira. Amen? Ephesians 3:31, get rid of all bitterness. Your bitterness will only destroy you. Your bitterness will always destroy you. Choose to forgive. The word forgiveness means to release. Question, have you forgiven your family? Those who have hurt you? Pastor, it's not fair. Yeah, you're right. Because forgiveness is not about fairness. It's all about freedom. Do you want to be free? Gusto mo bang maging malaya? Pwede ka bang magpatawad kahit hindi humihingi ng tawad ng isang tao? Yeah, sabihin mo sa puso mo, kay Lord, pinapatawad ko na siya. How do you know Joseph was able to forgive his brothers? When you can talk to them, you know you have already forgiven them. Nakausap niya, di ba? Nakausap niya eh. So kung nakakausap mo na, nakapagpatawad ka na. May galit pa rin ba? Of course, meron. Tao lang siya eh. Pero nakapagpatawad na siya. Amen? Amen po ba doon, mga kapatid? Joseph did not forgive his brothers because they deserve it. He forgave them for his own peace of mind and for the sake of his father and family restoration. When we heal ourselves, we heal the next generation. Pain is passed through the family line until someone is ready to feel it, ready to process it, ready to surrender it, ready to heal it, and ready to let it go. In the case of Joseph family, it was Joseph who was ready to let it go. It was Joseph who said, enough is enough. Tama na po. Dito na mapuputol. Dito na matatapos. No wonder God blessed Joseph so much more. Why? Pinili niyang magpatawad. Pwede bang palakpakan lang natin si Joseph? No. Galing talaga ng mga pangalan Joseph, no? Huwag naman, may kapamilya tayo. Joseph, yun yung talaga nagpasakit sa puso natin, no? Number 3, take the long look before doing anything. Take the long look before doing anything. Every choice has a consequence, and while God lovingly forgives sin and heals the brokenhearted, He doesn't reverse the consequences. Sabi ni B.T. Cooper, you can never be a solution to a generational curse in your family if you perpetuate the symptoms. Ikaw yung nanggagatong, hindi ka magiging source. At ito po yung pinaka-last. Cling to Jesus as the source for every relationship. Lapit ka kay Lord. Lapit ka sa Panginoon. Siya yung anchor ng yung relationship. Pag yung relationship mo parang natatangay na po ng bagyo, ng alon, gawin mong angkla ang pagmamahal ni Lord sa buhay mo. Amen po. Anong sabi sa Hebrews 6:18-20, last verse? We take hold of the hope offered to us. We have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain where Jesus, who went before us, has entered on our behalf. Ang pag-ibig ni Lord, ang pag-asa na meron sa ating Diyos, ang angkla ng ating pamilya. Palakpakan niya po natin si Lord sa buhay po natin. Last statement. Why was it hard for Joseph to undergo all these challenges? And why would it be hard for you to break
the curse of your situation. Lalo na kung pang third generation ka na hirap ka, Lord, paano ko ayusin to, no? Kung kayo po yung product po ng broken family, we are sorry for that, no? Usually po, ang product ng broken family, mga anak, hirap na hirap sila. Hirap silang sumunod kay Lord. Come on, listen po sa akin ha, makinig po kay Maigia. Hirap sumunod kay Lord, hirap mag-process ng emotion, hirap pong ayusin yung mga decision making. Listen very carefully. The reason kung bakit mahirap kay Joseph at bakit magiging mahirap sa'yo, why? Because like Joseph, you are breaking a generational curse. That's why it will not come so easy for you. Ikaw ba naman ang gagamitin ni Lord para maputol na yung sumpay? Kaya mahirap. Mahirap talaga eh. You are who your family bloodline has been waiting for. Wala ba yan dyan? By the power of the blood of Jesus, break the curse. Amen. Kaya pala kay Joseph, sobrang tindi ng tuksong dinaanan niya. Bakit? Siya pala ang gagamitin ni Lord para maputol ang sumpa ng kasalanan. So it's up to us to break generational curses. When they say it runs in the family, you tell them, this is where it runs and stop and end. It runs out sa ating mga buhay. Hinihiling ko po ang bawat isa na yumuko. Let's all bow down. At sa ating pong pagyuko, siguro magkaroon tayo ng personal na application. Sino ho dito ngayong umaga na to? May naalala ka sa iyong pamilya, sa family members na nakasakit sa iyo. O ikaw mismo nakasakit sa kanila. O nakasakit tayo sa kanila. Sino dito habang inaalala at iniisip mo ang mga family members mo na yon? Naisip mo, Lord, wala pong best choice kayong tinuturo sa akin kundi humingi ng kapatawaran. Kung ikaw ay ama ng tahanan, kagaya ko, we are all guilty sa nangyayaring dysfunction sa family natin. We don't listen to God. We are never in tune with God. We ask for God's forgiveness ngayong umaga na to. At kung tayo po ay mga ina ng tahanan, humingi tayo ng kapatawaran if we have played a big role para ma-perpetuate, para lumaki pa ang gulo sa ating mga tahanan. At kung tayo po yung mga anak, may bahagi din po tayo. Kaya po nagkakaroon ng division at dysfunctional family. Habang nakayuko po tayo, nakaupo po tayo, sino sa pamilya mo ngayon ang nais mong patawarin at bigyan ng regalo ng pagpapatawad? Tandaan mo, pag pinatawad mo sila, wala na silang kapangyarihan makapanakit sa'yo. Pati yung ginawa nila laban sa'yo. At tandaan mo, hindi nila kailangan humingi ng sorry para patawarin mo. You can release forgiveness. But bilang pamilya, we can ask for forgiveness to each family members. Mamaya, pwede po natin gawin yan sa ating family altar. You can forgive people. And it should end with you. It should end with you. Umasa ka that there's hope, there's healing, there's help in the name of Jesus for our family. Let's all stand for our closing prayer. And as we sing this song, pag-ibig lang ang susi ng lahat, hawakan mo ang pamilya mo at patuloy nating pupurihin, sasambahin ang ating Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, we choose love and forgiveness over hatred, deception, dysfunctional symptoms sa aming mga pamilya. Today, put an end sa generational curse, Panginoon, ng kaguluhan sa aming pamilya. Tulungan niyo kami, Lord, na tumingin sa iyo at manalangin sa iyo at umasa sa iyo sa magagawa niyo sa aming mga buhay. Lord, we ask for your cleansing and forgiveness. We ask for your healing for our family. We pray, Lord, sa bawat ama ng tahanan, pwede po bang pakitaas ang kamay ang mga ama ng tahanan? Lord, sa lahat ng mga Abraham, Jacob po dito, Panginoon. Kami mga Abraham at Jacob, patawarin niyo po kami. Help us to seek your will. Sa lahat po ng mga babae, pakitaas ang kamay. Lord, sa mga Rebecca po dito, Panginoon, at Sarah, Lord, tulungan niyo kami, Panginoon, na tumugon ng tama at maging katuwang sa aming mga ama ng tahanan. Sa lahat ng mga anak at mga Jacob at Esau at Joseph, taas niyong kamay niyo, Lord. Sa lahat po ng mga anak na nandito, Lord, gayahin namin si Joseph to choose love and forgiveness, to put an end
sa sakit na umiikot na to. Only you, Lord, can put an end sa dysfunctional family. Panginoon, hindi kami magsasawang umasa na mamaya, bukas makalawa sa aming pag-uwi sa aming tahanan, inayos nyo na po ang aming mga bahay. Inayos nyo na po ang aming mga pamilya. Inayos nyo na po kami. Dahil naniniwala po kami, kayo ang angkla ng aming pag-asa. Your hope, our hope with you will never disappoint us. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Umiiyak ang bata sa lansangan. Ang magkalahi ay kapwa nag-aalitan. May galit na laganap at may mga nagpapanggap. Sadyang ganyan lang ba ang buhay? Sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari. Ang bigong mga pangako ay di na maitatago, lalo nang lumalala ang sugat na hati. Ay kailangan na at naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pwede mo ba natin itaas ang ating mga kamay? Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi. Minsan pa, pag-ibig lang ang susi. Ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. O kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Minsan pa, pag-ibig ng ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Panalangin po natin ang ating mga pamilya. Yes, Lord, marami pong salamat sa mensahe, Panginoon, na inyo pong ipinabatid sa aming lahat. Lord, dinadalangin po namin, Lord God, let there be healing, Panginoon, in the life of the fathers, Lord God, the men in the house, Panginoon, bawat kalalakihan, leader ng tahanan. Dinadalangin ko po, Panginoon, that would minister to them, Lord God, healing that comes from you.
Dinadalangin din po namin, Panginoon, healing, Lord God, sa buhay ng bawat nanay sa pamilya. Lord, hinihiling po namin, paghilumin niyo po, Panginoon, ang kanilang puso't damdamin, Panginoon. Lord, hinihiling po namin na nawa, Lord, ang bawat mga nanay, Panginoon, ay patuloy na lumapit sa iyo, Lord God, at paghariin ka sa kanilang buhay. We pray, O Lord, for the couple, Lord God, for the parents. Lord, kayo po ang humawak sa kanilang buhay, Panginoon. Kayo po ang mag-direct ng bawat desisyon nila na naming mga magulang, Panginoon, ng tahanan, maliit man o malaki. Ganon din naman po, Panginoon, sa mga anak. Lord, ito man po ay ang professional, kabataan, Lord God, or mga batang paslit, maliit pa, Panginoon. Lord, dinadalangin ko po na nawa patuloy pong maunawaan, Panginoon, ng bawat anak sa tahanan. Lord God, na yung pagpapasakop, Panginoon, sa iyong kalooban, Lord God, pagsunod sa iyo at sa kanilang mga magulang, Panginoon, nawa ang gumabay sa puso ng mga kabataan. Let there be unity, let there be healing, Lord God, let there be restoration and redemption, Panginoon, sa buhay ng bawat pamilya. Lord, marami pong salamat dahil sa bawat dysfunctional na family, meron isang Diyos na kayang ayusin, paghilumin, Lord God, ang bawat sugat, Panginoon. Meron isang Diyos, meron kaming Diyos amang nasa langit na kaya po na muling pagbuklurin ang pamilya, Panginoon, ayon sa iyong nais. Salamat po, O Diyos. You are the miracle-working God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. We encourage you po to continue with the family altar. Hindi po perfect ang ating mga pamilya, kagaya namin at kagaya ng bawat isa sa atin. Pero we encourage na magpatuloy po tayo doon sa family altar. Isend po natin sa GC yung picture. God bless po. Maaari po muna tayo maupo for some announcements.